Lang Israel ngayon ang bubobomba sa Gaza. At nang nagsalita yung ambassador na hindi pa panahon para makipag-usap kahit kanino, yan po isang pahiwatig na talagang pupulbusin muna nila ang Gaza Strip. Na hindi naman papayag yung mga kapwa Muslim na nakapaligid sa Israel. No? Kaya nga ngayon, nag-alert level 3 na tayo sa Lebanon kasi dyan sa Lebanon, suportado talaga ng Iran yung Hezbollah na tinatawag. Kung merong Hamas sa Gaza Strip, dyan naman sa border ng Lebanon ay aktibo yung Hezbollah na talagang pinipinance ng Iran. No? So talagang lalaki po yan dahil unang-una ang Iran narariyan at talagang gagasusan ng Iran para matigil itong totoo naman po kasi genocide ang nangyayari laban sa mga Palestino. Sabihin na natin mali ang mga Hamas nung sila'y lumusob at talagang guilty rin sila ng war crimes. Yung paniniwala naman ng Hudyo na eye for an eye, tooth for a tooth, hindi po yan sang-ayon sa batas. Bawal po ang reprisals na tinatawag sa batas na international humanitarian law, no? So, dapat po yan, kinukundi na rin ng Pilipinas at lahat ng mga bansa na meron ding digmaan. Dahil kapag hindi po sumunod ang lahat doon sa batas ng umiira pag may digmaan, ano mangyayari doon sa mga digmaan na meron pa rin tayo dito sa Pilipinas? Hindi pa rin tayo tapos. Hindi pa natin napupulbos ang mga teroristang CPP-NPA. Nandyan pa rin ang kanilang mga aliado sa Kongreso na pinakikinggan ng liderato ng atunod sa international humanitarian law. Now, yan po ngayon ang banta. Tinigil na po ng Saudi Arabia ang pag-uusap ng kung paano pa magiging normal ang relasyon nila dahil, naku, magagalit naman sa mga prinsipe ang kanilang mga mamamayan kapag patuloy na nakikita nila sa telebisyon kung paano pinupulbos ang kanilang mga kapwa Muslim. So, yan po talaga yung possibility na lalala. At lumala na nga po dahil talagang ang Iran aktibo na ng pagsuporta, hindi lang po dyan sa Gaza, kundi dyan po sa Hezbollah, dyan sa border ng Lebanon at saka ng Israel. Eh syempre, kapag na-involved na dyan ang Saudi Arabia, parang big brother si Saudi Arabia dyan no? So yung mga ibang estado na mga Muslim, wala silang magagawang choice kundi suportahan talaga yung kanilang mga kapwa Muslim. Alam nyo yung Gaza, nabubuhay lang po yan dahil sa aid ng mga Muslim countries. Wala po halos industriya dyan. Kasi nga po, for the longest time, yan ay okupado ng Israel, tapos iniwan ng Israel, pinuntahan ng mga Palestino, nagkaroon ng quasi-government dyan ng Hamas, pero hindi kinikilala bilang isang estado. No? So ngayon, nabubuhay lang sila sa Gaza dahil tinutulungan sila ng mga mayayamang mga Muslim na estado na lahat po ay merong langis. So yan po talaga ang danger. Na kapag nagpatuloy yung massacre ng mga Palestino, mahahabag naman ang damdamin ng mga ibang Muslim at talagang lalaki ang gulo. Kapag lumaki po ang gulo dyan, baka tumarget ang Iran sa Israel, ang Israel tatarget din sa Iran. Ang problema dito sa dalawang bansa to, ang duda po ng IAEA, pareho na silang merong nuclear weapons. At alam naman natin na kapag napilitang gumamit ang kahit sino sa kanila ng nuclear weapons, wala pong panalo sa nuclear weapons ha. Hindi na po gaya dati na unang beses na ginamit ang nuclear weapons sa Japan. Ngayon po, ibang klase na po ang mga nuclear weapons. Hindi na po limitado ang epekto niyan. At sabihin na natin maging limitado yan, isang nuclear weapon lang kapag ginamit yan sa Middle East, baka masira lahat po nung pinanggagalingan ng ating langis. Anong mangyayari sa atin? Hindi pa naman tayo talagang fully electric, no? Talagang umaasa pa rin tayo sa langis, no? So talagang ganyan po kaliit na ang daigdig na talagang yung sinasabi natin ng sakit ng kalingkingan ay sakit ng buong katawan, yung nangyayari po talaga sa Middle East. Napakatindi.